Ang digmaan sa gitnang silangan ay umabot sa bagong antas ng paglala. Sa kauna-unahang pagkakataon, inatake ng Iran gamit ang mga ballistic missile na may katamtamang layo ang base militar ng Estados Unidos at Britanya sa isla ng Diego Garcia na 4,000 kilometro ang layo mula sa Iran. Inatake ng Estados Unidos at Israel ang Natanz nuclear facility sa Iran, kaya nagbabala ang mga otoridad sa Tehran sa panganib ng radyasyon. Inamin din ng White House na ang administrasyon ng Pangulo ng Estados Unidos nagsisikap kontrolin o kunin ang nuclear materials ng Iran dahil ang kampanyang militar laban sa Tehran na pinangungunahan ng Estados Unidos at Israel ay papasok na sa mas hindi tiyak na yugto. Ngunit ibinunyag ng pag-atake ng Iran sa Diego Garcia ang isang katotohanang mahirap tanggapin. Hindi lang may natitirang misil ang Iran, mayroon pa silang long-range missiles. Malaking pagbabago ito sa mga kalkulasyon sa digmaang ito dahil hanggang ngayon ay inaakala ng pinakamalayong abot ng mga misil ng Iran ay 2,000 kilometro lamang. Ngunit na yon ay may mga misil silang ipinuntirya sa target na nasa layong 4,000 kilometro. Ako si Alexi Pechi. Pag-usapan natin ang paksang ito, pero bago magsimula, hinihiling ko ang inyong suporta sa YouTube channel sa pamamagitan ng donasyon, bayad na subscription o sponsorship dito sa platform. Sa ilalim ng video na ito, kailangan ninyong pindutin ang button na sponsor o kaya ay iscan ang QR code na makikita ninyo sa inyong mga screen. Ito ang pinakamag-inhawang paraan para sa isang beses na donasyon. Nagpapasalamat ako sa suporta ninyo, pero maaari nyo itong gawin pagkatapos ng episode na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking Telegram channel na Pechi News. Ang link ay nasa video description. Dito agad naming inilalatala ang mga balita. Ngayon, ang Iran. Inatake ng mga Iranian na medium-range missiles ang military base ng Diego Garcia sa Indian Ocean na ginagamit ng Estados Unidos at Britanya. 2 missile ang pinakawalan noong gabi ng Marso. 21, ngunit ayon sa Wall Street Journal, wala ni isa ang tumama sa target. Nagkaaberya ang isang missile habang lumilipad, habang ang American destroyer ay nagpaputok ng SM-3 interceptor missile. Tinawag ng Iranian agency na Meher ang pag-atake bilang malagang hakbang at idinagdag na ang Iran. Lampas ito sa inaasahan ng kalaban noon. Pero totoo talaga ito, at lalo pang winawasak ng katotohanan ito ang mga pahayag ni Trump na winasak na ng Estados Unidos ang lahat ng kakayahan ng Iran sa paggawa ng mga misil, kaya ayon kay Trump mismo, maaari nang tapusin ang operasyong ito. Ilang oras bago ang pag-atake, sinabi ni Trump na malapit nang makamit ng US ang mga layunin nito sa digmaan laban sa Iran at pinag-iisipan ng tapusin ang kampanyang militar. Sinabi niya na layunin ng operasyon ang ganap na pagsira sa kakayahan ng Iran sa missile at industriyang pandepensa, pagwasak sa kanilang hukbong dagat, hukbong himpapawid at lahat na sistema ng depensa laban sa himpapawid, pati pagpigil sa Tehran na makagawa ng sandatang nuklear. Isa pa sa mga layunin ayon kay Trump ay ang pagbibigay ng pinakamataas no antas ng proteksyon sa mga kaalyado ng Washington sa rehiyon kabilang ang Israel, Saudi Arabia, Qatar at ang United Arab Emirates. Hindi ko alam kung paano tutugon ang mga monarkiya ng Persian Gulf sa pahayag na ito, lalo na't sila ang tinatamaan. At lalo na sa konteksto ng sinabi pa ni Trump ng Hormuz Strait, ibig sabihin para sa Amerika ay hindi naman talaga nila kailangan. Kaya hayaan na lang daw mag-alala ang nangangailangan at subukang buksan uli yon. Tungkol naman sa sitwasyon sa mismong Hormuz Strait, sinabi ng Amerikanong presidente na ang seguridad nito ay dapat tiyakin ng mga bansang gumagamit nito. Hindi ito gagawin ng Estados Unidos. Tutulong kami sa mga bansang ito, ngunit hindi na dapat kailanganin kapag nawala na ang banta mula sa Iran. Pero mukhang si Trump ang masyadong maaga pang nag-aanunsyo ng pagtatapos ng kampanya militar. Ang totoo niyan, ang base ng Diego Garcia ay matatagpuan mga 4,000 kilometro mula sa Iran. Iyan ay doble ng naunang inihayag na limitasyon ng mga misil ng Iran. Paalala, ang ministro ng Ugnayang Pangabas ng Iran, si Abbas Araghchi noong nakaraang buwan ay giniit na sinadya ng Tehran na limitahan ang abot ng kanilang mga misil sa 2,000 kilometro upang hindi makita ang Iran bilang isang banta. Ipinapakita ng pag-atake na mas malayo ang abot ng mga misil ng Iran kaysa dati nilang sinabi at ngayon lang nila na ipakita ang banta sa interes ng Estados Unidos sa labas ng gitnang silangan. Ngayon, masasabi nating posibleng target ng Tehran ang malaking bahagi ng Europa.
Ibig sabihin, kaya nilang makarating doon. Isa ang Diego Garcia sa pinakamahalagang estratehikong pasilidad militar ng Estados Unidos. Mula sa islang ito na matatagpuan sa kapuluan ng Chagos sa karagatang Indian, maaaring magpadala ang Estados Unidos ng mabibigat na bomber, mga nuclear submarine at mga destroyer. At sa parehong oras, nasa ligtas na distansya pa rin sila. Muling binatikos ni Donald Trump ang mga Briton. Sa totoo, mga Briton ang may-ari ng base sa Diego Garcia at hindi ito pinapagamit sa mga Amerikano. Tinawag niyang huli ang reaksyon ng United Kingdom sa pagpayag na gamitin ng Estados Unidos ang mga base ng Britanya para atakihin ang pasilidad ng Iran na konektado sa pagharang sa Strait of Hormuz. Pinahirap pa ang sitwasyon dahil dati nang ibinigay ng Britanya ang Diego Garcia sa Mauritius pero pinanatili ang paggamit sa base militar. Ngayon naman, si Trump sabi niya, medyo nagulat ako sa Britanya, dapat ay mas mabilis silang kumilos. At dito gusto ko agad sabihin, hindi dapat. Donald Trump, wala namang may utang na loob sa'yo, lalo na kung paano ko umasta ng bastos sa mga kaalyado mo sa NATO. Para suportahan kung bakit hindi dapat, gagamitin ko ang sinabi ng retiradong Pranses na general na si Michel Yakovlev, hindi ang sarili kong salita. Matitibay talaga ang mga argumentong ito. Sunod, babanggitin ko ang sipe. Генерала Мишеля Яковлева. Mayroon tayong hindi bababa sa 5 dahilan para tanggihan si Trump. Ang unang dahilan ay hindi niya naintindihan. Kung gusto niyang magsagawa ng operasyon ng NATO, dapat ang NATO mismo ang mamuno rito. Это должна быть Hindi pwedeng magkaroon ng operasyong Amerikano kung saan sila ang nagbubomba ng kahit ano, tapos sa kabilang banda, sa ibaba, may ibang ginagawa ang mga Europeo. Hindi. Dapat isang operasyon ng ito sa ilalim ng watawat ng NATO. Sa tingin ko, hindi niya ito napagtanto nung inihahanda niyang operasyon. Ang mga estratehikong layunin ni Trump, bukod sa layunin na mabuksan muli ang kipot, ay nananatiling malabo at hindi pa rin malinaw na natutukoy. Kung sakaling pag-isipan ng mga bansa ng NATO ang posibilidad ng kanilang pakikilahok, kakailanganin nila na ang Estados Unidos ay magbigay ng malinaw at nakasulat na paliwanag kung ano talaga ang mga layunin na ito. At hindi ito tungkol sa mga tweet. May isa pang problema, ang kawalan ng tiwala kay Trump. Alam na lahat na palagi niyang iniiwan ang kanyang mga kaalyado sa ere. Si Trump parang kapitan ng Titanic na sinusubukang magbenta ng murang tiket para sa kanyang biyahe kahit na bumangga na siya sa iceberg. Kaya maraming dahilan para tumanggi. Pero dapat ding tandaan ang isa pang mahalagang pangyayari sa digmaang ito na nangyari noong Sabado. Noong Marso 21, sinabi ng Iran na sinalakay ng Estados Unidos at Israel ang kanilang uranium enrichment plant sa Natanz. Ayon sa impormasyon mula sa mga pambansang media ng Iran, walang naganap na pagtagas ng radyasyon at hindi nalagay sa panganib ang mga lokal na residente. Sa totoo lang, ito na ang pangalawang pag-atake sa pasilidad mula nang magsimula ang digmaan ng Estados Unidos, Israel at Iran. Iniulat na gumagawa ng hakbang ang administrasyon ni Pangulong Donald Trump upang kontrolin o kunin ang mga nuklear na materyal ng Iran. Ang pagpaplano ay nakatuon sa posibilidad ng pagpapadala ng mga ground forces mula sa pinagsamang command ng espesyal na operasyon ng Estados Unidos, isang elite na unit ng militar na madalas na inaatasan ng mga pinakasensitibong misyon laban sa pagkalat ng mga sandatang pangmalawakang pinsala. Ayon sa mga opisyal ng Amerika, hindi inaalis ng administrasyon ni Trump ang posibilidad na kunin ang reserba ng Iran na mataas na enriched uranium bilang bahagi ng kasalukuyang kampanyang militar. Kaya malinaw na umakyat na sa bagong antas ang digmaan. Dito ko natatapusin. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Paalala lang, lubos kong pasasalamatan ang anumang suporta ninyo sa proyektong ito. канала, как это сделать, все Ang mga link at detalye ay nasa description ng video na ito. Yun lang po, mag-ingat kayo. Paalam sa lahat!